Sa unang linggo ng aking pagreretiro, sinabi sa akin ng anak kong lalaki, hindi na natin kailangan ng isa pang bibig na pakakainin dito sa bahay. At naghanap siya ng trabaho para sa akin bilang tagalinis. Ngumiti ako at pumayag. Itinatago ang malamig kong galit sa likod ng maskara ng pagtangga. Pero noong hindi ako pumasok sa trabaho, napagtanto niya ang isang bagay, na mali ang pagkakakilala niya sa akin. At mula noon, hindi na magiging pareho ang buhay niya lagi. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at sabihin ninyo sa comment kung saan kayo nakikinig. May magandang balita ako. Ngayon ang huling araw ko sa trabaho. Sa wakas, retinado na. Nahulog ang tinidor mula sa kamay ni Crisanto. Tumama ito sa plato ng malakas. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Bumilog ng perpekto ang bibig niya sa gulat. Ngumiti ako sa kanilang dalawa. Umaasang babatiin nila ako. Baka nga magtuos ta gamit ang murang alak na itinatago natin para sa espesyal na okasyon. Pero tahimik lang ang lumipas sa maliit nating hapagkainan na parang malaking bangin. Si Crisanto ang unang nakabawi, namumula ang mukha. Ano, Tay, hindi ka pwede basta mag-retire ng ganyan. Naisip mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Siyempre naman, sagot ko, medyo nawala ang ngiti ko. 40 taon akong nagsilbi. Anak, deserve ko to. Akala ko magdiriwang tayo. Magdiriwang. Matinis na sinabi ni Lina, parang talim. Maingat niyang ibinaba ang baso ng tubig. Chris, akala ng tatay mo papakainin natin siya ng libre. Nagsimulang maging malamig ang init sa dibdib ko. Hindi ito ang inasahan kong sandali nang pauwi ako kanina. Inimagin ko nang umingiti sila. Baka yakapin pa ako ni Crisanto sa likod at sasabihing proud siya sa matandang ama. Sa halip, nakita ko sa mukha ng anak ko ang bagay na hindi ko pa siya nakitang itutok sa akin noon. Purong inis. Pakinggan mo, Tay, yumuko si Crisanto. Manager voice na ang gamit. Wala nang bakas ng pagmamahal ng anak. Hindi ako magpapanatili ng dagdag na bibig na pakakainin. Bukas kailangan mong magkatrabaho. Bahala ka kung mag-flip ka ng burger o mag-ayos ng mga istante. Pero hindi ka pwedeng umupo lang dito at mabuhay sa sahod ko. Bawat salita parang suntok sa akin. Tinitigan ko ang lalaking pinalaki ko, ang pinaggagastusan ko ng kolehiyo, ang kasal na tinulungan kong bayaran. Ang ilaw sa itaas ay nagbibigay ng matatalim na anino sa mukha niya. Parang ibang tao. Tumango si Lina na parang sangayon. Douglas, 65 anyos ka na, hindi 70. Maraming tao sa edad mo nagtatrabaho pa. Ang tatay ng kapitbahay ko, nagbabag ng groceries hanggang 73 anyos siya. Pero akala ko, mali ang akala mo, putol ni Crisanto. Akala mo ba tumutubo sa puno ang pera? Alam mo ba kung magkano ang gastusin sa bahay na to? Para mapakain at madamitan ka. 50 oras ako sa trabaho sa Whitmore Industries para lang makaraos tayo. Hindi nawala sa akin ang irony. Kahit hindi nila ito maiintindihan. Hindi pa. Lumamig ang hapunan ko habang sinisipsip ko ang mga salita nila. Ang meatloaf na gawa ni Lina, paborito ko. Mukhang walang lasa na sa ilalim ng fluorescent light. Maling-mali ang lahat ng sandaling ito. Parang nakatingin ako sa salamin ng funhouse. Tama ka, sabi ko ng mahina, halos bulong na lang. Dapat pala nag-usap muna tayo. Medyo lumambot ang mukha ni Crisanto. Marahil narinig niya ang pagkatalo sa tono ko. Tay, hindi naman ako sinusubukang maging malupit. Pero ganoon talaga ang realidad. Hindi natin kayang magpanatili ng pabigat. Dependent. Tumunog sa utak ko ang salitang iyon habang tumatango ako. Ginagampanan ang papel ng amang parang naparusahan. Sabi ko pag-iisipan ko ang sinabi nila. Mabuti. Mabilis na tinipon ni Lina ang mga plato. Mas maaga, mas mabuti. Nawala sila sa sala. Iniwan akong mag-isa sa hapagkainan. Narinig ko bumuhay ang tea. Normal na naman ang boses nila. Parang walang nangyari. Parang hindi lang nila winasak ang 40 taong pangarap sa loob ng 1-0 minuto. Nanatili akong nakaupo. Nakatitig sa mga walang laman na upuan kung saan kaunting oras lang ang nakaraan ay naroon ang pamilya ko. Huminahon ang bahay sa paligid ko na may mga ungol at tunog. At sa malayo, may tumatahol na aso. Karaniwang tunog ng karaniwang gabi na hindi naman karaniwan ang pakiramdam. Dahan-dahan akong tumayo at nagsimulang magligpit ng natirang pinggan. Automatikong gumagalaw ang mga kamay ko habang pinoproseso ng isip ko ang nangyari. Tingin nila pabigat ako. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, lahat ng sakripisyo ko, tingin nila sa ama nila ay hindi hihigit sa hindi gusting gastusin. Pinatay ko ang ilaw sa kusina at nagpunta sa maliit kong kwarto sa likod ng bahay. Iniwan sina Crisanto at Lina sa kanilang gabi. Bukas magdadala ng bagong paghahayag. Pero ngayong gabi kailangan ko munang mag-isip.
Humiga akong nakadamit pa sa makipot kong kama, nakatitig sa kisame, kung saan gumuguhit ang mga anino mula sa mga dumadaang sasakyan. Tahimik na ang bahay sa gabi, pero umiikot ang isip ko sa hapunan. 40 taon ng tapat na serbisyo, at ito ang gantimpala ko. Tinawag akong pabigat ng sarili kong anak. Maliit ang kwarto, basic lang ang gamit, isang kama, isang bedside table, at isang aparador na matagal ng luma. May mga larawan ng pamilya sa ibabaw ng aparador. Graduasyon ni Crisanto, kasal niya, holidays, kung saan lahat tayo mukhang masaya. Ilusyon lang ba yon? May mga boses na nagmumula sa manipis na dingding na naghihiwalay sa kwarto ko, sa master bedroom. Unay bulong-bulungan lang, pero unti-unting lumakas habang naghahanda sina Crisanto at Lina sa gabi. Hindi ako makapaniwala na ganon na lang niya inianunsyo. Sabi ni Crisanto, malinaw na rinig sa drywall. Napaling ako sa dingding, biglang alerto. Pinag-uusapan nila ako. Akala niya pwede siyang umupo lang sa bahay gamit ang pera ko. Tumindi ang boses ni Crisanto. Parang hindi na iniisip na maririnig. 40 taon siyang nagtrabaho. So what? Hindi naman ibig sabihin nun may karapatan siyang mag-retire gamit ang sahod ko. Medyo malabo ang sagot ni Lina, pero malinaw pa rin. Paano kung tumanggi siyang maghanap ng trabaho? Paano kung umupo lang siya sa harap ng TV buong araw? Kunin natin ang pensyon niya at ilagay sa nursing home. Tama na. Sawang-sawa na akong magbuhat ng patay na bigat. Parang yelo ang mga salitang tumama sa akin. Nursing home. Patay na bigat. Hinawakan ko ng mahigpit ang kumot. Puti na ang mga knuckles ko sa madilim na ilaw mula sa kurtina. 2 taon na siyang libre ang tanghalian mula nung mamatay si nanay. Dagdag ni Lina. Libre ang pagkain at ayaw pa magtrabaho. Matapang talaga ang apo. Tiniyan ko ang mga mata. Naalala ko ang mga tseke na sinulatan ko. 23,000 piso para sa kolehiyo ni Crisanto. 8,000 para sa kasal niya. Hindi man lang nila binanggit na sa bahay kay sila nakatira. Hindi alam na matanda kung gaano kamahal ang lahat ngayon. Sabi ni Crisanto. Kuryente, groceries, insurance. Akala niya 1,950 pa rin. Baka bigyan natin siya ng deadline. Suggesto ni Lina, 1 linggo para makahanap ng trabaho o palabas siya. Perfect. At kung magrereklamo siya, palalahanan natin na ang pulubi ay walang pili. Tumawa sila sa kabila ng dingding, kaswal at malupit. Nakahiga ako roon, sinisipsip ang bawat salita, bawat mapang-uyam na tawa, bawat kaswal na pagbanggit sa kawalang kwenta ko. Sila ang mga taong pinaghirapan ko, ang pamilyang minahal ko ng walang kondisyon. Tahimik na ulit ang bahay habang naghahanda silang matulog. Nanatili akong hindi gumagalaw, pinoproseso ang bagong katotohanan. Ang anak ko, ang batang tinuruan kong magbisikleta, ang mga sugat sa tuhod na binenda ko, ang mga takot na pinakalma ko. Tingin sa akin ay hindi hihigit sa istorbo lang na gastusin. Nursing home, paulit-ulit sa isip ko na parang tambol. Naplano na nila ang pagtatapon sa akin, na-decide na nila ang kapalaran ko, kunin ang pensyon ko, ang maliit na buwan ng tseke na kumakatawan sa 40 taon ng paggawa, at itago ako kasama ng ibang itinapon na magulang. Naalala ko ang mga kasamahan ko na nakatanggap ng relo at retirement party. Si Jimmy Morales ay nakatanggap ng bangka mula sa mga anak. May surprise celebration sa country club ang pamilya ni Helena. Ako, pananakot at ultimatum sa ibabaw ng meatloaf. Pero habang nakahiga ako sa dilim, may iba pang gumising sa ilalim ng sakit at gulat. Malamig at kalkuladong galit na nagulat ako sa tindi. Gusto nilang maglaro sa kinabukasan ng ama nila. Gusto nilang ituring si Douglas Cruz, na walang magawang matanda. Marahil oras na nilang matutunan kung sino talaga si Douglas Cruz. Isinara ko ang mga mata at nagsimulang magplano. Hindi dumating ang tulog. Nakahiga akong hindi gumagalaw sa dilim. Nakikinig sa bahay na humihina habang iniikot muli sa isip ko ang lahat ng sakripisyo. Ang katahimikan ngayon ay iba na, hindi mapayapa, kundi mabigat sa hindi sinasabing katotohanan. 40 taon. Nagtrabaho akong mabuti, nagtitipid ng bawas sentimo para sa kinabukasan ni Crisanto. Double shift sa pabrika noong kailangan niya ng libro sa paaralan. Trabaho tuwing weekend noong dumating ang bayarin sa kolehiyo. Lahat ng taon na puro delata ang kinain ko habang napupunta ang sahod ko sa pag-aaral niya sa University of the Philippines. Naalala ko ang gabi na tumawag siya pauwi. Takot na takot sa pagtaas ng tuition. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ko sa kanya. Kinakalkula na kung ilang oras pa ang kailangan kong idagdag. Kaya, yan na matandang ama mo. At nagawa ko, ipinagpalit ang tulog para sa pangarap niya. Ang ginhawa ko para sa oportunidad niya. Ang araw ng kasal niya ay lumitaw sa isip ko.
Si Lina sa puting damit, si Crisanto na nakangiti sa rented barong. Parehong walang kamalay-malay na ang budget wedding nila ay tahimik na nadoble ang gastos. Ako ang nagbayad ng kulang ng walang imik. Pinapanood silang sumayaw sa musikang binayaran ko. Kumakain ng keke na pinondohan ko. Nagdiriwang ng pag-ibig na ginawa kong posible. Sa buong panahon, namuhay akong simple, hindi dahil mahirap, kundi dahil pinili ko. Hayaan niyo silang isipin na hirap ako sa buwanan. Habang tahimik na lumalaki ang tunay kong investment sa mga account na hindi nila alam. Mas mabuting tingnan bilang mapagbigay kaysa mayaman. Ganoon ang akala ko. Hinaplos ng daliri ko ang lumang kumot at naalala ko si Leonardo Whitmore. 25 taon na ang nakaraan noong ang maliit niyang manufacturing company ay pangarap pa lang sa startup. Naniniwala ako sa paningin niya. Kalahating milyon na piso na investment na itinago bilang utang para iwas komplikasyon. Nagkamay kami sa garahe niya. 2 lalaking tumaya sa hinaharap. Gayon ang Whitmore Industries ay may 3,000 empleyado sa buong Luzon at Visayas. Empleyado si Crisanto sa kumpanyang tinulungan kong itayo ng ama niya. Hindi alam na bahagyang galing sa akin ang sahod niya na tinatawag niyang patay na bigat. Sige, Crisanto, 2 panig din ang makakapaglaro nito. Nahuli ng larawan sa nightstand ko ang sinagmula sa poste. Si Crisanto noong 8 anyos, ngiping bukaka at nakangiti. Hawak ang baseball glove na ipinagtipan ko ng 2 buwan. Ang batang iyon ay lumaking lalaking magnanakaw ng pensyon ng ama at iwan sa mga estranghero. Pero nagkamali siya ng isang bagay na malaki. Nakita niya ang kahinaan kung saan kabutihan lang. Napagkamalan ang pagbibigay ng desperasyon. Inakala na ang simpleng pamumuhay ng ama ay walang kapangyarihan. Bukas ay magugulat silang lahat kapag pumayag akong magtrabaho. Hayaan niyo silang isipin na nanalo sila. Hayaan niyo silang magmataas habang inilalagay ko ang sarili ko kung saan ko kailangan. Minsan ang pinakamabisang paghihiganti ay nangangailangan ng pasensya. At 65 taon akong natutong maghintay sa tamang sandali. Alas negatibo 12, 30 na ng madaling araw. Sa 6 na oras, sisimulan ko ng turuan ang anak ko sa pagkakaiba ng kawanggawa at kahinaan. Gusto niyang makita ang amang napapahiya. Makukuha niya ang wish niya. Hanggang sa sandaling malaman niya kung sino talaga ang may hawak ng baraha. Hinila ko ang kumot hanggang baba at pinayagan ko ng matulog. Bukas magdadala ng bagong posibilidad. At balak kong maging mahusay ang pahinga para sa susunod. Nakaandar na ang kape sa umaga nang pumasok ako sa kusina. Si Crisanto ay nakatayo sa counter na nakasuot ng damit panlinggo. Si Lina naman ay nagbabuter ng tinapay sa mesa. Parehong napatingin nang lumitaw ako. Halo ang pagtataka at natirang galit mula sa usapan kagabi. Crisanto, napag-isip-isip ko ang sinabi mo. Sabi ko habang naupo sa usual kong upuan. Tama ka. Nagyayalong ang tasa ng kape ni Crisanto sa kalagitnaan papunta sa bibig niya. Tumigil ang kutsilyo ni Lina sa gitna ng pagpahid. Natiling nakabitin ang butter sa ibabaw ng tinapay. Malinaw na inasahan nila na makikipagtalo ulit ako. Magmamakaawa tungkol sa pangarap kong magretiro. Seryoso. Ibinaba ni Crisanto ang tasa na may halatang pagdududa. Hindi ka makikipaglabanan sa amin dito. Ano pa ang saysay? Pinanatili kong matatag at makatwiran ang boses ko. Ang lalaking kasing edad ko ay dapat makatulong sa bahay. Nakita ko na ngayon. Nagpalitan ng tingin sina Lina at Crisanto. Marahil nagtataka kung trick ba ito. Naghanda sila sa laban at nakita ang pagsuko. Yumuko si Crisanto sa counter. Lumabas ang manager persona. Well, since practical ka naman ngayon, may solusyon ako. May bakanteng janitor sa kumpanya ko. Whitmore Industries. Napangiti ako ng kaunti, pero mabilis ko itong pinigilan. Mukhang perpekto yan, tanggap ko. Ganun na lang. May himig ng hindi paniniwala at kasiyahan ang boses ni Lina. Pumapayag kang maglinis ng opisina. Matapat na trabaho ay matapat na trabaho. Sagot ko, diretso siyang tinignan. Kailan ako magsisimula? Medyo bumilog ang dibdib ni Crisanto sa bagong autoridad. Lunes ng umaga, alas negatibo 7. 00 eksakto. Bagay na bagay ka sa posisyon. Walang reklamo. Susunod sa utos. Nagpapasalamat sa oportunidad. Nagpause siya. Tinatamis ang susunod na salita. Minimum wage ang sweldo, syempre. Pero ang pulubi ay walang pili, di ba? Ayan na naman ang linyang tinawanan nila sa manipis na dingding. Seryoso akong tumango. Parang tinatanggap ko parehong ang trabaho at ang insulto ng may grasya. Kailangan ko lang kausapin ang boss ko, si Leonardo, tungkol sa pag-aproba ng hearing, patuloy ni Crisanto. Pero sigurado akong maiintindihan niya ang sitwasyon ng pamilya.
Baka nga maawa pa sa'yo. Si Leonardo, ang matalikong kaibigan, business partner, ang lalaking nakasama ko sa garahe 25 taon na ang nakaraan, habang pinag-usapan ang pangarap at investment. Napakabuti mo talaga sa pag-aayos nito. Sabi ko, pinayagan ko lang ang kaunting pasasalamat sa boses ko para maging generous ang pakiramdam nila. Hinawakan ni Lina ang kamay ko sa ibabaw ng mesa ng may pagmamalaki. Kita mo, hindi naman mahirap. Kailangan mo lang harapin ang realidad ng sitwasyon mo. Sitwasyon ko, kung alam niya lang. Pinahahalagahan ko na tinulungan ninyo akong maunawaan. Sabi ko, maganda ring magkaroon ulit ng layunin. Makapag-ambag ng makabuluhan sa kita ng pamilya. Tumango si Crisanto nang may pag-apruba. Ganoon ang atitude na gusto naming makita. Baka nga mag-work out to. Kinuha niya ang cellphone. Marahil para tawagan si Leonardo tungkol sa janitor position. Pinanood ko siyang magdial. Iniimagine ang reaksyon ni Leonardo kapag natanggap niya ang request na ito. Tatawagan ko mamayang hapon. Sabi ni Crisanto. Para maayos na saloons. Perfect, sagot ko. Iniimagine ko na ang unang araw ko pabalik sa Whitmore Industries. Homecoming nga, pero hindi ang inaasahan ni Crisanto. Lumipat ang usapan sa weekend plans at grocery list. Pero halos hindi ko narinig. Nakaplano na ang isip ko sa Lunes ng umaga. Kinakalkula kung gaano katagal bago lumabas ang katotohanan. Sa madaling panahon malalaman nila na ang pagmaliit kay Douglas Cruz ang pinakamahal na pagkakamali nila. Darating ang Lunes ng umaga na malinaw at presko. Ang linggo mula sa pag-ayon ko, hanggang ngayon ay lumipas sa pagmamalaki ni Crisanto sa mga preparasyon. Ipinagmalaki niyang naayos niya ang father problem niya kay Leonardo. Binili niya ako ng cleaning supplies, at detalyado niyang inilatag ang mga tungkulin ko ng may nakatagong kasiyahan. Nagkunwari akong perpekto, tumatango ng may paghanga habang sa loob ay binibilang ko ang oras hanggang sandaling ito. Alas negatibo 7:30 ng umaga, nakaupo ako sa kusina, umiinom ng kape at nagbabasa ng diaryo. Sa bintana, nakikita ko ang mga kapitbahay na papasok sa trabaho. Hindi nagbabago ang routine nila sa maliit na revolusyon na nagbubreu sa bahay ko. Ang mga cleaning supplies na binili ni Crisanto ay nakatingga pa rin sa supot sa tabi ng pinto. Props lang sa teatro ng inaasahan niya. Tahimik ang phone ko hanggang 8:15. Tapos sumabog ito. Tay, asan ka? Galit at takot ang boses ni Crisanto. Ginutay ako ng boss ko. Naghihintay si Leonardo sa bagong janitor. Walang pumasok. Ay naku, sabi ko. Ginaya ko ang tamang tono ng pagkalito. Anong oras ako dapat naroon? Alas negatibo 8:00. Pinag-usapan natin, to araw-araw ngayong linggo. Paano mo makakalimutan? Nagpause ako. Pinatagal ang pagkabalisa niya, bago sumagot ng may maingat na pagkagulat. Pasensya na, Crisanto. Edad na kasi. Minsan nawawala na lang sa akin ang mga bagay. Hindi na kasing lakas ang utak ng mga matatanda. Hindi ito tungkol sa utak mo. Tumindi pa ang boses niya. Pinanindigan kita. Sabi ko kay Leonardo, reliable ka. Magandang move ang pag-hair ng pamilya. Gayon parang tanga ako. Perfect. Iniimagine ko ang pagkalito ni Leonardo. Marahil nagtataka kung bakit sobrang involved si Crisanto sa pag-hair ng matandang janitor. Mabait naman ang matalikong kaibigan. Pero tiyak na napansin niya ang kakaiba. Pakiramdam ko napakasama na misunderstanding na to. Patuloy ko, pinanatili ang performance ng matandang nalilito. Ano ang sinabi ni Mr. Whitmore? Tinanong niya kung bakit ako personal na involved sa hearing process. Napilitan akong ipaliwanag na anak ko raw na nakatira sa bahay ang kailangan ng trabaho. Bitterness ang lasa ng boses ni Crisanto sa professional humiliation. Kahiya-hiya ang buong usapan. Interesting. Hindi ibinunyag ni Leonardo ang koneksyon natin. Pinanatili ang diskresyon. Kahit sa harap ng kakaibang sitwasyon. Marahil sinusubukan niyang intindihin kung bakit inaalok ng anak ni Douglas Cruz, si Douglas Cruz, ng mababang trabaho sa kumpanya, N.I. Douglas Cruz. Baka pwede akong pumasok mamayang hapon. Helpful kong suhestyon. Para makabawi ng oras. Hindi, bukas eksaktong 7:45 ng umaga narito ka o else. Naputol niya. Marahil naalala na kausap niya ang supposedly forgetful niyang ama. Huwag mo na lang ulit gagawin to, Tay. Nasa linya ang reputasyon ko. Siyempre, anak, naiintindihan ko talaga. Pagkatapos niyang ibaba, humiga ako sa upuan at pinayagan ang sarili ko ng malalim na kasiyahan. Perfect ang phase 1. Natakot si Crisanto, nahiya sa harap ng boss, nagduda sa reliability ng ama. Nagsisimula ng bumigay ang maingat na awtoridad na binuo niya sa arrangement na ito. Bukas ang phase 2.
At may ilang oras pa akong maghanda ng susunod na sorpresa. Pero sa ngayon, nagawa ko na ang eksaktong plano ko. Naipaalala ko kay Crisanto na kahit akala niya hawak niya lahat ng baraha, makakahanap pa rin ang ama niya ng paraan para guluhin ang laro. Tiklop ko ang dyaryo at nagpunta sa komputer ko. Ang Phase 3 ay mangangailangan ng higit na preparasyon. Pero nakalatag na ang pundasyon. Kasama ng galit na tawag ni Crisanto sa isip ko. Nagpunta ako sa maliit na desk sa kwarto, kung saan naghihintay ang 2 Manila folder. 2 buwan ko nang inihahanda ang surprise na ito. Mula noong gabing nadiskubre ko ang sikreto ni Lina. Isang hapon ng Enero nang mapansin ko ang letterhead ng Henderson and Associates na nakakalat sa counter ng kusina. Walang ingat si Lina. Iniwan ang work documents sa tabi ng kape niya habang sumasagot ng tawag. Ang sanay kong mata, 40 taon ng pagre-review ng financial statements, agad nakakita ng irregularidad sa expense reports. Office supplies 84,700 at 50 equipment maintenance, 1 hanggang 100 at 34. Mukhang inflated ang mga numero para sa maliit na accounting firm. Pinamahalaan ko ang budget ng mga dekada. Agad nagtaas ng red flag ang mga ito. Interesting, bulong ko sa sarili noong araw na iyon. Maingat na kinuhanan ng litrato ang mga dokumento habang nakikipag-usap si Lina sa kabilang kwarto. Bakit may work documents si Lina sa bahay? At bakit kakaiba ang mga numero? Noong gabing iyon, tinawagan ko ang dating kakilala ko, si Miguel Reyes, forensic accountant na may utang na loob sa akin mula sa mga professional days. Miguel, pwede mo bang i-check ang isang bagay sa Henderson and Associates? Tanong ko ng kaswal. Kompletong confidential. Syempre. Curious lang ako sa actual office supply expenses nila sa nakaraang 6 months. Makalipas ang 3 araw, lihim na ibinigay sa akin ni Miguel ang tunay na expense reports. Nakakadurog ang paghahambing. Sistematikong pinapalaki ni Lina ang gastos at kinukupit ang difference. Office supplies na 300 at 47 ang totoong halaga ay naging 800 at 47 sa reports niya. Ang 534 na maintenance bill ay naging 1,200 at 34 sa loob ng 8 buwan na maingat na pagnanakaw na nakatago sa fake at binagong resibo. Ngayon sa harap ng komputer, binuksan ko ang 2 folder ng magkabila. Walang pag-alinlangan ang ebidensya. Ang mga peking dokumento ni Lina na kinuhanan ko sa kusina kasama ang tunay na records na nakuha ni Miguel. Malinaw ang pattern, sistematiko, at kriminal. Nagsimula akong magtype ng anonymous email. Mahal na Ginoong Henderson, sumusulat ako upang ipaalam sa inyo ang malubhang irregularidad sa financial ng inyong kumpanya. Ang empleyado ninyong si Lina Cruz ay sistematikong nag-i-embezzle ng pondo sa pamamagitan ng peking office supply at maintenance expenses. Nakalakip po ang dokumentadong ebidensya na naghahambing ng reported expenses sa aktwal na resibo ng vendor. Ang pattern ay tumatakbo ng ilang buwan at malaking halaga ang ninakaw mula sa inyong kumpanya. Inirekomenda ko ang agarang investigasyon at audit ng lahat ng expense report na isinumite ni GNG Cruz. Isang concerned party. Nilakip ko ang mga scanned evidence files. Double-check ang anonymous email account na ginawa ko para dito. At inihanda ang daliri ko sa send button. Sandali akong nagdalawang isip sa mga consequence. Matatanggal si Lina, posibleng kasuhan. Si Crisanto ay makakaranas ng stress na walang trabahong asawa na nasa ilalim ng investigasyon. Guguho ang financial stability nila. Pero naalala ko ang tawa nila sa manipis na dingding, ang kaswal na plano ng pagtatapon sa akin sa nursing home, ang lubusang pagtanggi sa taong nagpundo ng buong komportableng buhay nila. Pinindot ko ang send. Nawala ang email sa cyberspace, dalang pagkasira ng career ni Lina at kapayapaan ng isip ni Crisanto. Sa loob ng ilang oras, marahil ngayong hapon pa, magsisimula ng gumuho ang mundo nila mula sa direksyong hindi nila inasahan. Isinara ko ang laptop at tinipon ang pisikal na dokumento. Ipinasok sa maliit kong shredder. Natapos na ang purpose ng ebidensya. Kailangan na rin itong mawala ng tuluyan. Sa labas, pininturahan ng spring afternoon sunshine ang kusina ng ginintuang liwanag. Nagluto ako ng sandwich at naupo para maghintay. Malapit na, mag-unfold na ang mga consequence. Gusto ni Crisanto na maglaro sa kinabukasan ng ama niya. Matutuklasan niya ngayon na matagal nang nag-iipon ng insurance policy ang ama niya. Ang hapon ay lumawig sa harap ko na parang blankong canvas. Naghihintay na maingat na brush stroke. Kasya siya ang morning humiliation ni Crisanto. Pero opening gambit lang iyon. Ngayon na ang methodical work na magpapakita ng tunay na pagkakaiba ng walang magawang matanda at strategist na may 40 taon ng business experience. Sa maliit kong study,
Pinailawan ng hapon na araw ang dalawang maayos na tumpok ng dokumento sa desk ko. Sa kaliwa ang photocopies ng Henderson and Associates expense reports na kinuhanan ko noon sa kusina 2 buwan na ang nakaraan. Sa kanan ang tunay na records na lihim na nakuha ni Miguel Reyes sa network niya. Nagsasabi ang paghahambing ng kwento ng sistematikong pagnanakaw sa loob ng 8 buwan. Matatalino si Lina. Ibibigay ko yon sa kanya. Sa halip na magnanakaw ng malaking halaga ng sabay-sabay, pinahalagahan niya ang legitimate expenses ng eksaktong porsyento. Ang tunay na 347 office supply order ay naging 847 sa reports niya. Eksaktong 500 ang dagdag. Ang computer equipment na 1,234 ay lumabas na 1,734 sa company records. Gumawa pa siya ng fictional vendor. Nagsumite ng invoice para sa serbisyong hindi naganap. Ipinakita ng kalkulator ko ang humigit kumulang 700,000 piso na nailihis sa personal accounts niya. Hindi sapat para mag-trigger ng automatic audit. Pero sapat para punduhan ang designer bags at weekend shopping niya na laging ikinagugulat ko sa maliit niyang sweldo. Binuksan ko ang laptop at nag-access sa anonymous email account na ginawa ko ilang linggo na ang nakaraan. Dapat mag-sound concerned pero professional ang message na may sapat na detalye para mag-trigger ng immediate investigation. Mahal na Ginoong Henderson, nag-type ako. Sumusulat ako upang ipaalam sa inyo ang malubhang financial discrepancies sa accounting department ninyo. Ang empleyado ninyong si Lina Cruz ay sistematikong nag-i-embezzle ng pondo sa pamamagitan ng peking expense reporting. Ang nakalakip na ebidensya ay nagpapakita ng dokumentadong pruweba ng inflated invoices, fictional vendor payments, at personal purchases na itinago bilang business expenses. Ang pattern ay mula Enero hanggang Agosto 2025. Humigit kumulang 700,000 piso ang ninakaw. Inirekomenda ko ang immediate internal audit ng lahat ng expense report ni G&G. Cruz lalo na sa office supplies, equipment maintenance, at consulting fees. Isang concerned observer. Maingat kong nilagay ang scanned copies ng pinakamalalang ebidensya. Side-by-side comparison ng reports ni Lina laban sa aktwal na resibo, litrato ng suspicious documents sa kusina, at detalyadong timeline ng pagtaas ng pagnanakaw. Naka-hover ang daliri ko sa send button. Kapag natanggap ito ng Henderson and Associates, guguho ang career ni Lina sa loob ng ilang oras. Wasak ang professional reputation niya. Posibleng may criminal charges. Pero naalala ko ang boses niya sa dingding. Baka, bigyan natin siya ng deadline. 1 linggo para makahanap ng trabaho o palabas siya. Ang tawa niya habang pinag-usapan ang pagnanakaw ng pensyon ko at pagtatago sa akin sa nursing home. Pinindot ko ang send. Nawala ang message sa cyberspace, dala ang 28 attachments ng hindi mapapaltos na ebidensya. Sa gabing ito, o sa susunod na ilang oras, haharapin ni Lina ang consequence ng pagnanakaw at ng kalupitan niya. Isinara ko ang laptop at maingat na ipinasok ang pisikal na dokumento sa shredder. Pinanood ang buwan ng preparasyon na naging manipis na ribbon. Natapos na ang purpose. Kailangan na itong mawala ng tuluyan. Natapos ang Phase 3. Nahiya si Crisanto sa trabaho kaninang umaga. Haharapin ni Lina ang pagkasira ng career ngayong hapon. Ngayong gabi, uwi silang pareho sa isang amang akala nila walang magawa. Hindi alam na siya mismo ang nag-orkestra ng sabay nilang pagbagsak. Nagluto ako ng tsaa at naupo sa upuan ko para maghintay ng revelations ng gabi. Bumagsak ang pinto ng 6:43 ng gabi. Sinusundan ng mabilis na tunog ng takong sa sahig. Tumingin ako mula sa evening newspaper. Nagkunwaring gulat sa urgency ng yapak ni Lina. Lumitaw siya sa pintuan ng sala. Mukhang batik-batik ng luha. Smudged ang maskara sa ilalim ng pulang mata. Gulong-gulo ang dati niyang perpekto. Gusot ang blouse, nakawala ang buhok sa knit bone. Nanginginig ang kamay habang hawak ang bag. Lina, anong nangyari? Ibinaba ko ang diaryo. Tumayo ng kalahati mula sa upuan ng may acting concern. Bakit ka umiiyak? Matatanggal ako sa trabaho. Lumabas ang mga salita sa gitna ng higbi. May nagpadala ng dokumento sa boss ko. Financial records. Nag-aakala silang nagnakaw ako. Sayang naman. Lumapit ako sa kanya. Maingat na kinakalibrete ang boses ko para magpakita ng shock at simpatya. Sino kayang gagawa nun? Bumagsak siya sa armchair sa tapat ko. Lubos ng wasak ang composure. Hindi ko alam. May anonymous na nagpadala ng detalyadong ebidensya kay G. Henderson ngayong hapon. Bank records, expense reports, lahat nakalatag na parang forensic investigation. Naupo akong muli, pinanatili ang ekspresyon ng pagkalito habang inikatalog sa loob ang bawat detalye na ibinubunyag niya.
Nakakagiba talaga ang tunog. Ano ba ang eksaktong sinasabi nila? Sinasabi nilang pinahalagahan ko ang expense reports, gumawa ng fake invoices, ginamit ang company card sa personal purchases. Nasira ang boses niya. Daug, meron silang lahat. Petsa, halaga, kahit litrato ng dokumento. Fascinating. Mabilis ang galaw ni Henderson. Kinompronta siya sa loob ng ilang oras mula sa email ko. Kompetenteng businessman. Malinaw na naiintindihan na kailangan agarang aksyon sa embezzlement. Pero sigurado namang may pagkakamali lang ito. Mahinahon kong sabi. Matapat kang tao, Lina. Maniniwala ang kahit sino na kilala ka sa karakter mo. Yun na nga, desperate siyang yumuko. Sobrang detalyado ang ebidensya. Sobrang specific. Parang binabantayan ako nang nagpadala nito ng ilang buwan. Dinodokumento ang lahat. Parang alam na alam niya kung ano ang hinintay. Totoo nga. Naikwento mo na ba kay Crisanto? Tanong ko, pinayagan ang tamang pag-aalala sa boses ko. Lalong bumagsak ang mukha niya. Hindi pa, paano ko sasabihin? Stress na siya sa trabaho, sa sitwasyon mo na hindi pumasok kahapon. Tumingin siya sa akin nang may pamimilit sa mata. Daug, anong gagawin ko? Kung matatanggal ako, kung may criminal charges, mawawala lahat sa amin. Hayaan mo, sabi ko ng mahinahon. Lumapit para tapik-tapik ang balikat niya na parang lolo. Ayusin natin to ng magkakasama. Pamilya magtulungan, di ba? Hindi nawala sa akin ang irony. Ang babaeng tumawa sa pagpapadala sa akin sa nursing home ngayon ay humihingi ng ginhawa sa mismong taong balak niyang iwan. Suspended ako pending full investigation. Patuloy niya, pinupunasan ang ilong ng tissue. Sabi ni G. Henderson sobrang compelling ang ebidensya para balewalain. Magdadala sila ng external auditors. Re-reviewin ang bawat transaction na hinawakan ko sa nakaraang taon. External auditors. Talagang tinakpan ni Miguel Reyes ang mga tracks niya nang tulungan niya akong kunin ang initial evidence. Ang tunay na expense reports na ibinigay niya ay perpektong magpapatunay sa anonymous allegations ko. May pag-asa pa bang maayos ito ng tahimik? Tanong ko, pinanatili ang helpful tone. Baka kung kausapin mo ng personal si G. Henderson, maipaliwanag mo ang side mo. Side ko. Mapait siyang tumawa. Anong side? Hindi nagsisinungaling ang dokumento. Daw. May nagtayo ng airtight case laban sa akin. At wala akong ideya kung sino o bakit. Naputol ng tunog ng sasakyan ni Crisanto sa driveway ang kanyang desperasyon. Narinig namin pareho ang yapak niya sa porch, ang susi sa lock. Pakiusap, urgent na bulong ni Lina. Ako na ang magsasabi sa kanya. Mede-devastate siya. Tumango akong simpatiko. Naupo ulit para ma-enjoy ang final act ng gabi nang tumawag si Crisanto mula sa entrada. Lina, Tay, uwi na ako. Malakas ang yapak ni Crisanto sa halway. Bawat hakbang ay may bigat ng mahirap niyang araw. Nang lumitaw siya sa pintuan ng sala, nakaluwag ang tee at gusot ang polo. Agad nagbago ang ekspresyon mula sa pagod na inis tungo sa matalim na alarma sa nakita. Ano ang ginawa mo sa kanya, matanda? Ibinaba niya ang briefcase at tumakbo kay Lina na nagpupunas pa ng luha. Uwi ako at nakita kong umiyak ang asawa ko. At nakaupo ka lang diyan na parang walang nangyari. Crisanto, wala akong ginawa. Simula ko, pinanatili ang kalmadong tono kahit galit ang tingin niya. Huwag mo akong lokohin. Tumindi ang boses niya sa mapanganib na level. Una mong pinahiya ako sa trabaho kahapon dahil hindi ka pumasok. Ngayon naman inyakan mo si Lina. Ano ba ang mali sa'yo? Mahina niyang itinaas ang kamay ni Lina. Sinusubukang makasingit. Chris, please. Hindi ang tatay mo. Ano? Bigla siyang humarap kay Lina, full manager persona. Nang hihingi ng sagot sa parehong autoridad na ginagamit niya sa subordinates. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Gusto nila akong tanggalin. Sumabog ang mga salita sa bibig niya na parang nabreak ang dam. May nagpadala ng anonymous evidence kay G. Henderson. Sinasabing nagnakaw ako ng pera. Suspended ako pending investigation. Nawala ang kulay sa mukha ni Crisanto na parang may hinila ng plug. Natigilan siya, pinoproseso ang impormasyon, habang guguho ang maingat niyang mundo sa paligid niya. Magnanakaw. Lumubog siya sa pinakamalapit na upuan. Pinalitan ng gulat ang dating galit. Impossible yan. Ikaw ang pinakamatapat na tao na kilala ko. Yun din ang sinabi ko sa kanila. Patuloy ni Lina. Lumakas ang boses dahil sa suporta niya. Pero kung sino man ang nagpadala, alam na alam niya kung ano ang hinintay. May kopya ng expense reports, bank records, lahat perpektong dokumentado. Pinanood ko ang mukha ni Crisanto na nag-ikot sa emosyon. Pagkalito, pagdanggi,
Lumalaking takot habang tumatama ang implikasyon. Ngayon ang ama niya nawawala sa trabaho. Ngayon ang asawa niya, haharap sa criminal charges. Lahat lumalabas sa kontrol niya. Hindi pwede to, bulong niya, hinahawakan ang buhok. Hindi ngayon. Hindi habang guguho ang lahat. Anong ibig mong sabihin ng lahat? Tanong ni Lina, pansamantalang nalimutan ang sariling krisis. Tiningnan ako ni Crisanto nang may galit. Ang tatay mo rito nagdesisyong maglaro kahapon. Hindi pumasok sa trabaho, kahit personal ko siyang pinanindigan kay boss. Ginawa niyang parang amateur ako. Ipinaliwanag ko na confusion lang sa oras. Simula ko. Wala nang excuse. Bigla siyang tumayo, nakaturo sa akin. Bukas sasama ka sa akin sa trabaho at magtatrabaho ka ng walang trick. Walang senior moment, walang kalokohan. Personal kitang ihahatid para sigurado akong papasok ka. Crisanto, hindi na kailangan yan. At walang trick dahil kilala kita. Naputol ang boses niya sa desperasyon at galit. Sawa na ako sa inyong dalawa na nagdudulot ng problema. Ang reputasyon ko, ang kasal ko, ang buong buhay ko nasa ilalim ng atake. At hindi ko hahayaang mangyari. Tumingin si Lina sa aming dalawa nang may lumalaking pagkalito. Sinusubukang intindihin ang family conflict habang hinahawakan ang sariling sakuna. Huwag kang mag-alala, anak, mahina kong sabi, hinintay ang nakamamatay niyang tingin ng may kakaibang kalmado. Bukas magiging iba ang lahat. May isang bagay sa tono ko na nagpapatigil sa kanya. Sandali, nawala ang aggressive posture niya habang sinusubukang intindihin ang sinabi ko. Dapat sana, sabi niya sa wakas, bumaba ang boses sa banta na bulong. Kasi kung hindi, kung mapapahiya mo ako ulit, tutuparin ko ang lahat ng pangako ko tungkol sa nursing home at kunin ang pension mo. Naiintindihan mo ba ako? Seryoso akong tumango. Itinatago ang maliit na ngiti na gustong lumabas. Bukas nga magiging iba. Mas iba pa kaysa sa may isip ni Crisanto. Tahimik na ang bahay. 3 miyembro ng pamilya na hinarap ang magkakahiwalay na krisis. Hindi nila alam na lahat ng problema nila ay mula sa isang pinagmulan. Dumating ang umaga ng masyadong maaga para kay Crisanto. Pero mahimbing ang tulog ko. Alam kong ito na ang final act ng maingat kong drama. Maingat akong nagbihis ng uniformeng binili niya para sa akin. Bawat piraso ay kostum para sa performance ng buhay ko. Nasa kusina na si Crisanto nang lumitaw ako. Mabilis na umiinom ng kape nang may matigas na determinasyon. Kitang-kita sa mukha niya ang epekto ng sleepless night. Dark circles sa ilalim ng mata. Hindi pa naahit ang balbas. Masikip ang ekspresyon ng lalaking nagdesisyong ayusin ang problema sa puwersa ng kalooban. Ready? Tanong niya ng matalim. Walang pakialam sa courtesies. Ready? Sagot ko. Isinusuot ang jacket na nagkomplete sa janitor uniform ko. Tahimik ang biyahe papuntang Whitmore Industries, sa unang 1:0 minuto. Ang morning traffic ng Maynila ay binigyan si Crisanto ng mapagtuunan ng nervous energy. Puti ang knuckles sa pagkakahawak ng manibela. Tahimik akong nakaupo sa passenger seat. Pinagmamasdan ang pamilyar na lugar na dumadaan. Binibilang ang minuto hanggang magbago ang lahat. Hayaan mong linawin ko. Sa wakas nagsalita si Crisanto. Masikip ang boses sa kontroladong galit. Gayon walang confusion sa oras. Walang misteryosong sakit. Walang convenient memory lapse. Papasok ka, magtatrabaho, at gagawin mo akong mukhang kompetent sa harap ng boss ko. Naiintindihan ko talaga, sabi ko, pinanatili ang submissive tone. Talaga, sinulyapan niya ako. Kasi kahapon halos mawala ang trabaho ko dahil sa stunt mo. Nagtanong si Leonardo ng matatalim na tanong tungkol sa judgment ko. Kung bakit pinanindigan ko ang unreliable na tao. Napilitan akong bigyan siya ng another chance. Kawawa si Leonardo. Siguradong lubos siyang nalilito sa buong sitwasyon. Sinusubukang intindihin kung bakit sobrang invested ang anak ng business partner niya sa pag-hire ng business partner niya bilang hamak na trabaho. At walang trick dahil kilala kita. Patuloy ni Crisanto. Nag-iinit sa tema niya. Alam kong iniisip mo siguro na parang laro lang. To na pwede mong manipulahin para makuha ang gusto mo. Pero tapos na ang mga araw na yon. Simula ngayon, ako ang boss. Huwag kang mag-alala. Anak, sabi ko, pinayagan ko lang ang kaunting misteryosong confidence sa boses ko. Ngayon, magiging iba ang lahat. Sinulyapan niya akong matalim. Marahil na huli ang hindi pangkaraniwan sa tono ko. Anong ibig mong sabihin nun? Na mas naunawaan ko na ang sitwasyon. Maingat kong sagot. Minsan matagal bago makita ng malinaw ang mga bagay. Lumitaw ang gusali ng Whitmore Industries. Makabago, salamin at bakal na kumakatawan sa 25 taon ng paglago mula sa startup sa garahe ni Leonardo. Libu-libong beses na nadaanan ni Crisanto ang gusaling ito.
Hindi alam na tinulungan itong gawin ng ama niya. Ayan na, sabi ni Crisanto, halo ang pride at anxiety sa boses. 3,000 empleyado, multimillion na operation. Dito nagtratrabaho ang tunay na lalaki, Tay. Ito ang hitsura ng sukses. Totoo nga. At ngayon malalaman ni Crisanto kung gaano kalaki ang sukses na naabot ng pamilya niya. Pumasok kami sa parking lot. Pumili si Crisanto ng spot malapit sa main entrance. Nang patayin ang makina, nakita ko ang bahagyang panginginig ng kamay niya. Sa galit, anxiety, o pagod, hindi ko matiyak. Tandaan mo, sabi niya, humarap sa akin ng may desperate intensity. Ano man ang mangyari doon, susundin mo ako. Ako ang magsasalita. Tahimik ka, magalang, at magpasalamat sa oportunidad. Siyempre, sumangayon ako. Pinigilan ang irony ng pagdanggap ng ganitong instruction sa pagpasok sa sarili kong kumpanya. Bumaba si Crisanto sa kotse at hinintay akong sumama sa Sidewall. Magkasama kaming naglakad papunta sa glass doors na magbubukas sa final scene ng family drama namin. Sa wala pang 5 minuto, matutuklasan ni Crisanto Cruz kung sino talaga ang ama niya. Binuksan na malambot na hush ang glass doors ng Whitmore Industries. Inilantad ang makintab na marble lobby na ilang buwan ko nang hindi nakita. Nauna si Crisanto ng may confidence. Tumango sa security guard na pinadaan kami ng walang tanong. Isa pang irony dahil tinulungan ko pang i-design ang security protocols na ito noon. Manatili kang malapit at tahimik, bulong ni Crisanto habang papasok kami sa main corridor. Ako ang bahala sa pagsasalita. Abala ang halway sa morning activity. Mga empleyado na may hawak ng kape, papunta sa meetings, nagdidiskusyon ng projects. May mga mukha akong nakilala, kahit hindi nila napansin ang matandang naka-janitor uniform na sumusunod sa anxious middle manager. Nakakuha si Crisanto ng mop at timba mula sa supply closet. Ipinagkatiwala sa akin ng may nakatagong kasiyahan. Eto, para mukhang totoo kapag nakita ni Leonardo. Tinanggap ko ang cleaning supplies ng walang komento. Natatawa sa loob sa theatrical nature ng final performance na ito. Sa paligid namin, tuloy-tuloy ang negosyo ng kumpanya ko. Mga reports na ina-analyze, desisyon na ginagawa. Kita na kinikita mula sa investment na tinulungan kong pondohan mga dekada na ang nakaraan. Ayan na siya. Hininga ni Crisanto. Itinuwid ang tea at inilabas ang pinaka-professional niyang ayos. Apalapit si Leonardo Whitmore mula sa kabilang dulo ng koridor. Ginagawa ang usual morning rounds niya. Sa 64, may confidence pa rin siya ng successful C. Perpekto ang silver hair. Nakatutok ang mata sa tablet sa kamay niya. G. Whitmore, tawag ni Crisanto. Tama lang ang respectful enthusiasm sa boses. Perfect timing, sir. Napatingin si Leonardo. Unay distracted, tapos nakafocus kay Crisanto ng may pulit attention. Bahagyang lumipat ang tingin sa akin. Routine glance sa matandang janitor na kasama ng empleyado niya. Tapos tumigil siya sa paglalakad. Crisanto, mabagal na sabi ni Leonardo. May confusion sa boses. Dinala mo siya rito. Po, sir, bumilog ang dibdib ni Crisanto sa pride. Naayos ko na ang staffing problem namin at ang family situation ko ng sabay. Eto po ang tatay ko, ang janitor. Nakabitay ang mga salita sa hangin na parang hamon sa universo mismo. Sa paligid namin, tuloy-tuloy ang usapan ng ibang empleyado. Walang kamalay-malay sa drama na nagaganap sa corporate corridor nila. Nagbago ang mukha ni Leonardo sa iba't ibang emosyon. Pagkilala, hindi paniniwala, at sa wakas malamig na galit na parang bumaba ng 0 degrees ang temperature sa hallway. Crisanto, deadly quiet ang boses ni Leonardo. Alam mo ba ang ginawa mo lang? Nagsimulang mawala ang confidence ni Crisanto nang marehistro ang ekspresyon ni Leonardo. Dinala mo si Douglas Cruz, isa sa pinakamalaking shareholder ng kumpanyang ito. Sa gusali ko na may hawak na mop, at nakatayo ka diyan na proud sa sarili mo. Parang hinila ang dugo mula sa mukha ni Crisanto. Akala ko ay mahihimatay siya. Binuka ang bibig niya at isinara ng walang tunog na parang isda na hinintay ang hangin. Impossible yan, bulong niya. 25 taon na ang nakaraan. Nag-invest ang tatay mo ng $250,000 sa startup ko. Patuloy ni Leonardo, tumataas ang boses. Kung wala siya, walang Whitmore Industries. Kung wala siya, wala kang trabahong mawawala, na nawala mo na nga ngayon. Hindi ko maintindihan. Kaya fired ka na effective immediately. Matatalim na sinabi ni Leonardo sa koridor. Napatigil at napatingin ang mga empleyado sa paligid. Linisin mo ang opisina mo at umalis sa premises. May security na maghahatid sa iyo palabas. Natigilan si Crisanto. Guguho ang mundo niya ng may bilis at finality ng controlled demolition.
Nahulog mula sa walang pakiramdam na daliri ang briefcase niya. Tumama sa marble floor ng malakas na kumaluskos sa biglang tahimik na hallway. Humarap sa akin si Leonardo nang may tunay na pag-aalala. Nawala ang galit sa boses niya. Douglas, kaibigan, anong nangyayari rito? Ibinaba ko ang mop at tumuwid sa buong taas ko. Iniwan ang submissive posture na pinanatili ko ng matagal. Nang magsalita ako, may authority at talino ang boses ko na matagal kong itinago. Leonardo, sa tingin ko kailangan nating mag-usap ng pribado sa opisina mo. Palaging sanctuary ng tagumpay ang executive office ni Leonardo. Mayaman ang mahogany furniture, floor-to-ceiling windows na tanaw ang skyline ng Maynila. Dingding na puno ng awards at larawan ng 25 taon ng business triumph. Pagpasok namin, napansin ko ang ilang larawan namin ni Leonardo sa iba't ibang company milestones. Ebidensya ng partnership na hindi alam ni Crisanto. Sumunod si Crisanto na parang sleepwalker. Mukha pa ring maputla mula sa revelation sa koridor. Humiga siya sa leader chair nang walang imbitasyon. Nakatitig sa kamay niya na parang sa iba. Douglas, maupo ka, sabi ni Leonardo. Itinuro ang upuan sa tapat ng desk niya. Ang parehong upuan kung saan hindi mabilang na beses akong naupo noon para pag-usapan ang business strategy at company direction. Pwedeng may magpaliwanag kung bakit ipinakilala sa akin ng sarili niyang anak ang business partner ko bilang janitor. Naupo ako sa pamilyar na upuan. Nararamdaman ang bigat ng panlilinlang na sa wakas ay nawala sa balikat ko. Leonardo, sa ilalim ng impresyon ng pamilya ko na financially dependent ako sa kanila. Hindi sila naging mabait sa paghusga sa halaga ko. Hindi mabait. Tumindi ang boses ni Leonardo. Crisanto, 37% ng kumpanyang ito ay pag-aari ng tatay mo. Tahimik siyang kumukuha ng dividends sa loob ng mga dekada. Hindi dahil kailangan niya ng pera, kundi ganoon talaga ang investment. Ano sa tingin mo ang hanap buhay niya? Halos bulong na lang ang boses ni Crisanto. Trabaho sa pabrika, manual labor. Akala ko mahirap siya. Mahirap. Tumawa si Leonardo, pero walang humor. Maaari niyang bilhin at ibenta ang karamihan sa business district ng Maynila. Pinili niyang mamuhay ng simple. Pinili niyang isipin ninyo na hirap siya. At apparently pinayagan kayong ituring siyang pabigat. Nakabitay ang katotohanan sa pagitan namin. 25 taon nang nakatagong tagumpay. Sa wakas lumantad sa liwanag. Sa floor-to-ceiling windows, nakikita ko ang city skyline. Tanawing tinulungan kong mabili ni Leonardo sa pamamagitan ng maagang investment at patuloy na partnership namin. Pero bakit? Tanong ni Crisanto. Unang beses akong diretso niyang tiningnan mula sa confrontation sa koridor. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil gusto kong makita kung anong klaseng tao ka kapag wala ang impluwensya ng pera. Kalmado kong sagot. Gusto kong malaman kung rerespetuhin mo ang ama mo dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa kung ano ang pag-aari niya. Sa kasamang palad, ang sagot ay hindi. Humilig si Leonardo sa executive chair niya. Pinag-aralan si Crisanto nang may malinaw na diskusto. Pakiintindi ko nga ng tama. Nalaman mong nagretiro ang tatay mo. At ang response mo ay pilitin siyang gawin ang mababang trabaho. Hindi ninyo kayang tustusan. Tumindi ang boses ni Leonardo. Sinuportahan ka ng tatay mo sa buong buhay mo bilang adult. Tuition sa kolehiyo, gastos sa kasal, down payment ng bahay. Pera na galing sa share niya sa kita ng kumpanyang ito. At ang ganti niyo sa kabutihang iyon ay pananakot na ilagay siya sa nursing home. Bumagsak ang mukha ni Crisanto habang nililinaw ang laki ng mga pagkakamali niya. Hindi ko alam. Walang nagsabi sa akin. Walang nagsabi sa iyo na maging decent sa tatay mo. Mahina kong sabi. Walang nagsabi sa iyo na ituring ang taong nagpalaki sa iyo ng may basic human respect. Dapat natural na yon. Tumayo si Leonardo. Lumipat sa bintana na tanaw ang parking lot. Douglas, ano ang gusto mong gawin ko sa sitwasyong ito? Wala nang iba pa kundi ang nagawa na, sagot ko. Natapos na ang hustisya. Terminado na ang employment ni Crisanto rito, gaya ng inyanunsyo mo na. Hahara ang asawa niya sa criminal charges dahil sa embezzlement sa kumpanya niya. Bagay na hiwalay naman. Bigla siyang napatingin ni Crisanto. Alam mo pala tungkol kay Lina. Alam ko ang lahat, anak. Palagi ko nang alam. Tumayo rin ako. Mas matangkad ang pakiramdam ko kaysa sa mga nakaraang taon. Ang tanong ngayon ay kung ano ang gagawin mo sa kalamang ito. Tahimik ang opisina, maliban sa malayong ingay ng negosyo sa ibaba. Nakaupo si Crisanto na napaligiran ng ebidensya ng tagumpay na hindi niya nakilala. Sa wakas naiintindihan na hindi siya ang mahina at dependent na ama na inakala niya. Lumapit si Leonardo at ipinatong ang kamay sa balikat ko. Douglas, palagi kang welcome dito. Kumpanya mo rin ito katulad ng akin.
Salamat, Leonardo. Pero sa tingin ko, oras na akong magretiro ng talaga. Sa sarili kong termino ngayon. Tiningnan ko si Crisanto sa huling pagkakataon. Marahil matutunan mo sa experience na ito ang tungkol sa respeto, humility, at pagkakaiba ng mahirap at piniling mamuhay ng simple. Binuka ni Crisanto ang bibig na para magsasalita. Tapos isinara ulit. Walang salitang makakabura sa nagawa na. Walang sorry na makakabawi sa nasira. Habang naghahanda kaming umalis sa opisina, binuksan ni Leonardo ang pinto para sa akin. Naibalik na ang hustisya. Simpleng sabi niya. Totoo nga. Pagkatapos ng mga araw ng pagpapahiya at pananakot, sa wakas ay nakatayo ako kung saan ako dapat. Hindi bilang pabigat o charity case, kundi bilang Douglas Cruz, successful businessman, respected partner, at lalaking natutong tunay na halaga ng dignidad. Natapos ang linggo ng pagreretiro ko ng eksakto kung paano dapat, sa paglantad ng katotohanan, pagbabalik ng respeto, at paghahatid ng hustisya. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakilik ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impresyon sa comment. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.